Kapag Semana Santa na, maraming nagluluto ng biko. Isa kasi ito sa staple food maliban sa binignit. Lalo na kung Biyernes Santo na. Magtaka talaga yung husband mo kapag di ka magluto ng biko or binignit. Isang linggo pa lang bago mag Holy Week, nagpahiwatig na siya. Nagtanong magkano na raw siguro ang kilo. Ang kilo ng malagkit rice. Di ko siya sinagot kasi nung nagtanong siya, may ginawa rin ako. Pero kinabukasan, siya na ang nag-volunteer. Siya daw mamalingki dahil gusto niya ng gulay. At ayon, pagdating niya sa bahay, may dala na siyang 1 kilong malagkit rice. At tandang-tanda pa niya ang sweetener or asukal na ginamit ko the last time na nagluto ako ng biko. Actually, ang nakasanayan kong ginamit ay yung 500 grams na pack ng Muscovado. Pero buti na lang na 350 grams lang ang binili niya. Dahil plano ko na talaga na mag-cut or mag-reduce ako ng sugar if ever magluto ulit ako ng biko. Ang 1 kilo na malagkit rice, equivalent to sa 7 cups. Pero depende pa rin sa laki ng tasa or cup na gamitin nyo pag measure. Yung sa akin kasi medyo malaki. So sa 7 cups, sinabawan ko lang ng 6 cups na tubig. Madali lang kasi maluto ang malagkit rice. Sa pagsaing ko, nilagyan ko ng 1 teaspoon na asin, 2 tablespoon na puting suka or white vinegar. Ang Muscovado, niluto ko sa 4 na tasang fresh coconut milk. 2 malaking lubi yan, grated na, at nilagyan ko ng 4 na tasang tubig. Pwede rin naman yung preserved na coconut milk ang gagamitin, pero kung may available na fresh, mas maigi. Kapag ganito na ang consistency ng niluto nating Muscovado at coconut milk, pwede na natin ihalo ang ating sinaing na malagkit rice. So, nasa atin na kung paano natin gawing mas healthy ang ating biko. So, isa sa paraan, tulad ng sinabi ko, ay ang pag-reduce ng sugar. Pagkatapos ko tong hinalo-halo, iniwan ko na lang sa stove, gabi na kasi. Pero patay na ang fire ha. Natulog na. Natulog na ang nagbili ng ingredients. Basta maayos ang pagkaluto ng ating latik, di mapanis ang ating biko kahit sa mesa lang ilagay. Yung una kong niluto, 5 araw, binalik-balikan lang ni Habi sa aking mesa at okay pa rin. Pero yung aking share, nilagay ko sa freezer. Gusto ko kasi maging resistant starch siya. Saka ko painitin after 24 hours kung gusto na akong kumain. Si Habi kasi ang tamad mag-init-init, gusto niya, kain ka agad kung gusto na niyang kumain. Sa nakita nyo, di ba, maputla ang ating biko. Gawa yan ng kunting Muscovado na nilagay ko. Di baling maputla basta siguradong healthy at di mag-spike up ang ating blood sugar. Masarap naman siya at di masakit sa lalamunan. Promise, tinikman ko to bago ako natulog kagabi. Actually, ininit ko lang to upang lumambot ng kunti. Ang kunat kasi, hirap mag-scoop. Gusto ko na kasi matikman ni Habi. At ito, medyo malambot na siya. See, ang lambot na niya i-scoop. Pwede na kumain ang nagbili ng ingredients anytime. Kung gusto nyo ng mas healthy na biko, pwede nyo to gayahin. So ito ang aking biko with health tips. Salamat sa panonood, magandang buhay!